Pagkatapos matulog ng mga bata, humingi siya ng pahintulot na makipag-usap sa amin ni Marita. Alam kong wala gaanong kahulugan ang mga salita pagkatapos ng lahat ng nangyari. Nagsimula siya, na malinaw na nerbiyoso. Ngunit gusto kong malaman ninyo na taos-puso akong nagsisisi, hindi lang sa sinubukan kong gawin, kundi sa kung sino ako naging. Nagsalita siya tungkol sa kanyang proseso ng therapy, tungkol sa trabaho kasama ang kanyang pinsan na nagtuturo sa kanya ng pagpapakumbaba, tungkol sa financial control program na sinusunod niya upang bayaran ang kanyang mga utang. Hindi ako umaasa ng agarang pagpapatawad o tiwala. Alam kong kailangan kong bawiin ang mga ito sa paglipas ng panahon at pagiging tuloy-tuloy. Gusto ko lang ng pagkakataon na maging isang presenteng ama para sa aking mga anak at marahil sa huli ay isang tao na hindi ninyo lubos na kinamumuhian. Nagpalitan kami ng tingin ni Marita. May pagiging tapat sa kanyang mga salita, ngunit alam din namin na ang tunay na pagsubok ay darating sa paglipas ng panahon. Kailangan ng mga bata ang kanilang ama, sagot ni Marita sa wakas. At nagpakita ka ng pagsisikap sa mga nakaraang buwan. Patuloy naming papayagan ang mga pagbisita hanggat pinapanatili mo ang responsableng behavior na iyan. Iyon lang ang hinihingi ko, sagot niya nang may malinaw na pagkagaan ng loob. Isang pagkakataon na patunayan na maaari akong maging mas mahusay. Nang umalis si Edgar kinabukasan, pinanood ko sa bintana habang nagpapaalam siya sa kanyang mga anak nang may mahabang yakap. May isang kahinaan sa kanya na hindi ko kailanman napansin noon. Isang kamalaya na ang lahat ng pinakamahalaga sa kanya ay maaaring mawala dahil sa sarili niyang mga aksyon. Sa mga buwan na sumunod, tinupad niya ang kanyang salita, regular na bumibisita at nananatiling magalang sa mga boundaries na itinatag namin. Hindi siya perpekto, ngunit malinaw na nagsisikap siya. Ang mga bata ay namumulaklak sa presensya ng kanilang ama sa kanilang buhay, bagaman sa ibang kapasidad ngayon. Noong Marso ng pangalawang taon, ipinagdiwang namin muli ang araw ng paglaban, ang aming komemorasyon ng anibersaryo ng aking paglipat sa cabin. Mas malaki ang event ngayon. Sina Attorney Paquito at Ate Ana ay dumating mula sa Maynila. Dinala ni Kuya Juan ang bago niyang kasintahan. Masiglang lumahok si Vanessa at maging si Edgar ay inimbitahan, bagaman may paunang pag-aalinlangan sa aking panig. Habang nagtitipo ng lahat sa paligid ng mesa sa orchard, tiningnan ko ang hindi inaasahang grupo na iyon. Mga tao na pinagsama ng kapalaran sa pamamagitan ng mga pangyayari na sa simula ay mukhang masakit lamang, ngunit nagtapos sa paglikha ng makabuluhang koneksyon. Itinaas ni Marita ang kanyang baso para sa isang toast. Sa aking ina, si Elenita, na nagturo sa amin na ang ilang mga pangarap ay napakahalaga na sulit na ipaglaban ng buong lakas. Na nagpakita sa amin na ang pagtatatag ng boundaries ay hindi pagiging makasarili, kundi pagmamahal sa sarili. At na nagpatunay na hindi kailanman huli ang lahat upang matuklasan ang sariling lakas. Habang itinaas ng lahat ang kanilang mga baso, nakaramdam ako ng malalim na emosyon na sumakop sa akin. Ang daan ay mahirap, puno ng hindi kaaya-ayang mga sorpresa at mga hamon na hindi ko inakala na haharapin sa edad na 65. Ngunit tinitingnan ang aking pinalawak na pamilya, hindi lang sa pamamagitan ng dugo, kundi sa pamamagitan ng koneksyon ng paggalang at pagsuporta sa isa't isa. Napagtanto ko na natanggap ko ng higit pa kaysa sa kabin na labis kong pinangarap. Natanggap ko ang isang bagong simula, isang pangalawang pagkakataon upang mamuhay ng tunay, nagtatatag ng malusog na boundaries, at nagpapaunlad ng mga relasyon batay sa tunay na paggalang, hindi sa walang kabuluhang obligasyon o emosyonal na manipulasyon. Ang aking libro, Ang Edad ng Paglaban, Paano Protektahan ang Iyong Mga Pangarap at Dignidad sa Ikatlong Edad, ay nailathala sa taglagas ng taong iyon. Hindi ito naging isang national bestseller, ngunit natagpuan nito ang sarili nitong madla. Mga nakatatanda na naghahanap ng inspirasyon upang ipagtanggol ang kanilang autonomy, mga propesyonal na nagtatrabaho sa mga nakatatanda, mga miyembro ng pamilya na naghahanap ng mas mahusay na pag-unawa sa mga pangangailangan at karapatan ng kanilang mga nakatatandang mahal sa buhay.
Ang mga talk at counseling session sa community center ay nagpatuloy. Ngayon ay sinamahan ng isang maliit na support group para sa mga nakatatanda na nahaharap sa panggigipit ng pamilya. Tinawag namin ang grupo na Mga Boses ng Karanasan, isang pangalan na kumikilala hindi lang sa vulnerability na kaakibat ng edad, kundi pati na rin sa karunungan at tapang na naipon namin sa mga dekada ng buhay. Isang hapon, habang pabalik ako mula sa isa sa mga session na yon, natagpuan ko si Briza na nakaupo sa balkonahe ng aking cabin, naghihintay sa akin. Sa edad na 10, siya ngayon ay naging isang mapagmasid at sensitibong bata. Madalas na naghahanap ng aking kasama para sa mga pag-uusap na nakakagulat sa kanilang lalim. Lola, nagsimula siya kaagad nang umupo ako sa tabi niya. Sa paaralan, pinagawa kami ng guro na magsulat tungkol sa aming bayani. Maaari po ba akong magsulat tungkol sa inyo? Ang tanong ay ikinagulat ko, nagdulot ng buhol sa aking lalamunan. Ako anak, hindi ako bayani ng sinuman, isang matigas na matandang babae lang na ayaw sumuko sa kanyang sulok. Umiling siya nang may paniniwala. Hindi po totoo iyan. Ipinakita ninyo na kahit na sinusubukan ng mga tao na paniwalain kayo na hindi kayo nararapat sa isang bagay, maaari kayong lumaban para sa kung ano ang inyo. Iyan po ang pagiging bayani. Niyakap ko siya, hindi makasagot sa mga salita. Paano ipapaliwanag sa isang bata na ang tunay na heroism ay nasa mga taong tulad ng kanyang ina, na nagkaroon ng tapang na kilalanin ang manipulasyon at magsimulang muli, o sa napakaraming nakatatanda na nakilala ko sa community center na humaharap sa mas malalaking hamon kaysa sa akin, ng may dignidad at pagtitiyaga. Kung gusto mong magsulat tungkol sa akin, ikararangal ko, sagot ko sa wakas. Ngunit tandaan na ang tunay na bayani ng ating kwento ay ang iyong mama, na nagkaroon ng tapang na magsimulang muli at bumuo ng isang bagong bagay para sa inyo. Ngumiti si Briza, nasiyahan sa aking sagot. Maaari po ba akong magsulat tungkol sa aming dalawa? Sabi ng guro, maaari tayong magkaroon ng higit sa isang bayani. Ang mga panahon ay nagpatuloy sa kanilang walang awa na siklo. Dumating ang taglamig kasama ang malamig na umaga at mga hamog na bumabalot sa kabin na parang isang proteksyon na kumot. Sa pinakamalamig na gabi, umupo kami sa paligid ng fireplace. Minsan ako lang at ang aking mga iniisip, sa ibang pagkakataon kasama sina Marita at ang mga bata, nagbabahagi ng mga kwento at nagpaplano para sa hinaharap. Ang isa sa mga planong iyon ay nagsimulang maging konkreto sa pagdating ng tagsibol. Ang ideya ay lumitaw sa isa sa mga meeting ng grupong Mga Boses ng Karanasan, nang maraming kalahok ang nagpahayag ng pagnanais na manirahan sa isang lugar na tulad ng aking kabin, ngunit natatakot sila sa pagiging isolated at sa mga praktikal na hamon. Paano kung gumawa tayo ng isang komunidad? Mungkahi ni Aling Maria, ang ginang na naghanap sa akin pagkatapos ng panel tungkol sa mga karapatan ng nakatatanda. Hindi isang nursing home o retirement home, kundi isang lugar kung saan ang mga malayang nakatatanda ay maaaring magkaroon ng sarili nilang mga bahay, ngunit sapat na malapit para sa pagsuporta sa isa't isa. Ang ideya ay malakas na umalingaw-ngaw sa akin. Nakikipag-usap kina Vanessa, Attorney Paquito at Marita, sinimulan naming buuin ang isang konsepto ng Villa Senior. Maliliit na bahay na inangkop para sa accessibility. May mga karaniwang area para sa socialization, mga community garden, at isang sistema ng pagsuporta sa isa't isa na magpapahintulot sa mga residente na panatilihin ang kanilang kalayaan ng walang pagiging isolated na kinatatakutan ng marami. Maaari nating gamitin ang bahagi ng bagong lupa, mungkahi ni Marita. Ang area na malapit sa pangunahing kalsada ay perpekto, accessible, ngunit hindi makikialam sa inyong privacy. Mabilis na lumaki ang proyekto na umaakit ng atensyon ng mga social investor at ng lokal na pamahalaan, na nakita roon ang isang makabagong solusyon para sa pagtanda ng populasyon sa rehiyon. Sa tulong ni Attorney Paquito para sa mga legal na isyu, ni Vanessa para sa mga aspeto ng lipunan, at isang architect na dalubhasa sa design para sa nakatatanda, ang mga plano para sa Villa Resistencia ay nagsimulang mabuo. Gusto ko ang pangalan,
komento ni Aling Maria sa isa sa mga planning meeting. Nagpapaalala na ang pagtanda ng maayos ay isang gawain ng paglaban sa isang lipunan na sinusubukang gawin tayong invisible. Sa gitna ng lahat ng mga pag-unlad na ito, nakatanggap ako ng isang nakakagulat na tawag mula kay Edgar. Ito ang unang pagkakataon na direktang kumontak siya sa akin mula noong kanyang pagbisita. Aling Elenita, nagsimula siya ng nag-aalangan. Sana po ay hindi ako nakakaistorbo. Hindi ka nakakaistorbo, Edgar. Ano ang maitutulong ko sa iyo? Tumatawag po ako para mag-alok ng tulong. Nabalitaan ko ang tungkol sa proyekto ng Villa Resistencia mula sa mga bata. Nagtatrabaho po ako ngayon sa systems development at naisip ko na maaari akong mag-ambag sa paglikha ng isang digital platform upang ikonekta ang mga residente sa isa't isa at sa mga lokal na serbisyo. Ang alok ay lubos na ikinagulat ko. Bakit mo gagawin iyon? May isang pause sa kabilang linya. Dahil kailangan kong gumawa ng isang bagay upang makabawi sa kasamaan na dinala ko. Hindi lang para sa inyo o kay Marita, kundi upang ibalik ang sarili kong pakiramdam ng dignidad. At dahil isa itong proyekto na makikinabang sa mga taong tulad ng sarili kong mga magulang, na ngayon ay tumatanda nang hindi nakapagplano ng maayos. Pagkatapos kumonsulta kay Marita at sa iba pang kasangkot sa proyekto, tinanggap namin ang alok ni Edgar. Siya ay magiging isang remote collaborator, nagde-develop ng digital system nang hindi kinakailangan ang direktang involvement sa administrasyon ng proyekto. Ito ay isang maliit na kilos ng pagkakasundo, hindi kumpleto. Marahil ay hindi kailanman magiging. Ngunit isang pagkilala na ang mga tao ay maaaring magbago at ang pag-aayos, kahit na hindi perpekto, ay may halaga. Nang dumating ang 3 anibersaryo ng aking paglipat sa cabin, ipinagdiwang namin hindi lang ang aking personal na paglalakbay, kundi pati na rin ang simula ng mga trabaho ng Villa Resistencia. Ang seremonya ng paglalagay ng unang bato ay nagtipon ng mga tao mula sa buong rehiyon. Mga nakatatanda na may pag-asa, mga miyembro ng pamilya na sumusuporta, mga profesional na nakatuon sa layunin. Inimbitahan akong magbigay ng isang maikling talumpati, isang bagay na magiging nakakatakot sa akin ilang taon na ang nakalipas, ngunit ngayon, sa tiwala na nagmumula sa karanasan sa buhay at ang katiyakan ng sariling halaga, naramdaman ko ang pagiging komportable sa harap ng maliit na madla. Nang bilhin ko ang cabin na ito sa edad na 65, naisip ko na naghahanap ako ng isang lugar para magtago mula sa mundo. Nagsimula ako. Isang kanlungan kung saan sa wakas ay makakapanirahan ako ng may kapayapaan ng walang mga hinihingi ng iba. Ang hindi ko napagtanto ay nagsisimula pala ako sa pinakamahalagang paglalakbay ng aking buhay. Tiningnan ko ang mga mukha sa paligid ko, sina Marita, ang mga bata, sina Attorney Paquito, Vanessa, Kuya Juan, Aling Maria, at napakarami pang iba na naging bahagi ng aking buhay sa mga taong ito. Ang tunay na regalo ng aking pagre-retiro ay hindi ang kalungkutan na hinahanap ko, kundi ang komunidad na natagpuan ko nang sa wakas ay natuto akong magtatag ng malusog na boundaries. Nang maunawaan ko na ang pagpapahalaga sa sarili ko ay hindi pagiging makasarili, kundi ang kinakailangang pundasyon para sa mga tunay na relasyon. Itinuro ko ang model ng magiging Villa Resistencia na nakadisplay malapit sa lugar ng seremonya. Ang proyektong ito ay kumakatawan sa lahat ng natutunan ko sa paglalakbay na ito, na ang kalayaan ay hindi nangangahulugan ng pagiging isolated, na ang pagtanda ng may dignidad ay isang karapatan, hindi isang pribilehiyo, at na maging sa ating mga ginintuang taon ay maaari pa rin tayong lumikha, bumuo at magpabago, hindi lang ang ating buhay, kundi pati na rin ang mundo sa paligid natin. Masiglang nagpalakpakan ang maliit na madla. Napansin ko ang mga luha sa mata ng marami, hindi ng kalungkutan, kundi ng pagkilala, pag-asa at posibilidad. Nang gabing iyon, habang nagdiriwang ang lahat ng may pagkain at musika sa malaking clearing na inihanda namin, nakahanap ako ng isang sandali ng katahimikan sa balkonahe ng aking cabin. Dahan-dahang lumulubog ang araw, pinipinturahan ang langit ng kulay kahel at pink.
Ang parehong kulay na hinangaan ko noong unang araw na iyon, 3 taon na ang nakalipas. Si Leah, na ngayon ay 15 taong gulang at nagpapakita ng mga palatandaan ng malakas na babae na magiging siya ang nakakita sa akin doon. Ayos lang po ba kayo, Lola? Mukha po kayong nag-iisip? Ayos na ayos, anak. Nag-iisip lang ako tungkol sa kung paano ang buhay ay kumukuha ng mga hindi inaasahang pagliko. Umupo siya sa tabi ko. Pareho kaming nanonood ng paglubog ng araw sa isang komportableng katahimikan. Alam mo po ba kung ano ang pinakahinahangaan ko sa inyo, Lola? Tanong niya sa wakas. Hindi lang po dahil ipinagtanggol ninyo ang inyong pangarap, kundi dahil pinayagan ninyo itong lumaki at magbago na isama ang ibang tao. Malalim akong tinamaan ng kanyang mga salita na higit pa sa edad niya. Marahil iyon ang tunay na kahulugan ng pagtanda ng maayos, sagot ko pagkatapos ng isang sandali. Hindi lang ang pagkapit sa pinlano natin, kundi ang manatiling bukas sa mga bagong pangarap, mga bagong simula. Tulad ng Villa Resistencia, obserba niya. Eksakto. Isang pangarap na hindi ko inakala na magkakaroon ako, ipinanganak mula sa mga pangyayari na sa simula ay mukhang masakit lamang. Nanatili kaming nakaupo doon hanggang sa magsimulang lumitaw ang mga unang bituin sa gumagabi na langit. Tahimik na mga saksi ng hindi inaasahang paglalakbay na nagdala sa akin dito. Hindi ito ang tahimik na pagre-retiro na inisip ko sa loob ng mahabang taon ng shift sa ospital. Ito ay isang bagay na mas komplikado, mas mapaghamon, mas mayaman sa mga karanasan at koneksyon ng tao kaysa sa maaari kong planuhin. Ang kabin na ipinagtanggol ko ng may labis na determinasyon ay hindi na lang isang kanlungan mula sa mundo, kundi isang panimulang punto para sa isang bagong yugto ng pakikipag-ugnayan dito sa sarili kong mga termino, na may malinaw na boundaries at panibagong layunin. Habang pinapanood ko ang mga ilaw ng pagdiriwang sa malayo, kasama ang malayo na tunog ng mga tawa at pag-uusap, nakaramdam ako ng malalim na pasasalamat kay Marita at sa kanyang tapang, sa mga bata at sa kanilang sariwang pananaw sa mundo, sa bawat tao na dumaan sa aking landas, sa mga nakaraang taong ito na nag-ambag sa mayaman at komplikadong tela na naging buhay ko. At nakaramdam ako ng pasasalamat kahit sa krisis na halos ikawala ng lahat sa akin. Dahil kung wala iyon, marahil ay hindi ko kailanman matutuklasan ang lakas na palaging umiiral sa loob ko, naghihintay ng tamang sandali upang mamulaklak. Ang mga kabin na ito, mga apo, ay hindi lang isang bahay. Ito ay pamana ng paglaban. Dito ko natutunan na ang dangal ay hindi ibinibigay, ipinakikipaglaban. Matapos ang lahat ng drama at intriga, nagtagumpay ako. Ang financial fraud ni Edgar, nalampasan namin. Ang judicial guardianship, walang nagawa. Dahil ako, si Elenita, ay handa. Ligtas na ngayon ang aking paraiso. Pero tandaan, ang tunay na tagumpay ay hindi ang cabin, kundi ang pagbabago. Nakita ko ang lakas ng anak ko. Nakita ko ang pag-asa sa mga mata ng aking mga apo. Ito ang legacy ko. Huwag kang susuko, mga mahal. Sa dulo ng pakikipaglaban, may bagong simula. Click sa subscribe at sabihin sa akin, anong bahagi ng kwento ko ang pinaka nagbigay inspirasyon sa inyo?
Sa bisperas ng kasal ng anak ko, may bumulong sa aking tainga. Simula bukas, dagdag na pasanin ka na lang. Ang hiya ko, parang sinampal ako sa harap ng lahat. Pagkatapos kong maging ilaw ng tahanan at nag-iisang magulang sa loob ng 25 taon, ganoon lang pala ang halaga ko. Pero hindi nila alam, hawak ko ang pinakamalaking trump card, ang mga dokumento na nagtatago ng kanilang scheme. Ngayon, babawiin ko ang aking dangal at ituturo ko sa kanila ang isang leksyon. Panoorin ang buong kwento at kwentuhan mo ako sa komento. Ang hindi ko alam, makalipas lang ang ilang oras, tuluyan nang nagiba ang kanilang kasal dahil sa isang dahilan na walang sinuman ang umasa. Pero bago ako magpatuloy, tiyakin muna ninyong nakasubscribe na kayo sa kanal at isulat sa komento kung saan ninyo pinapanood ang video na ito. Gusto naming malaman kung hanggang saan umaabot ang aming mga kwento. Simula bukas, isa ka na lamang lumang kasaysayan para sa pamilyang ito. Iyan mismo ang ibinulong sa akin ng magiging asawa ng aking anak sa bisperas ng kanilang kasal, habang masiglang nagkwekwentuhan ang ibang mga bisita sa likuran. Ang kanyang ngiti ay hindi man lang kumurap, ngunit ang kanyang mga mata ay parang yelo sa kalamigan. Naparalisa ako. Ang dala kong regalo, isang scrapbook na ilang buwan kong pinaghandaan, ay nakalawit sa nanginginig kong kamay, parang isang mabigat na pasanin. Sa sandaling iyon, may nabali sa loob ko. Pagkatapos ng 2 dekada ng pagpapalaki sa aking anak na si Rafael ng mag-isa, ginagawa ang lahat ng sakripisyong maiisip. Sinasabi sa akin ng babaeng ito ng buong lamig na wala na akong puwesto sa kanyang buhay. Ang pangalan ko ay Maria at sa loob ng 25 taon, ako ang naging ina at ama kay Rafael. Nang iwan kami ng aking asawa, si Rafael ay 5 taong gulang pa lang, hawak pa rin ang dinosaur na stuffed toy na hindi niya binibitawan kahit matulog. Naalala ko ang unang gabi naming dalawa nang tanungin niya ako ng malalaking matang iyon. Ma, kailan babalik si Papa? At ako, nilunok ang luha, ngumiti lang at sinabing minsan. Kailangan ng mga tao na tahakin ng iba't ibang landas. Simula noon, taon-taon akong gumigising ng alas 5 ng umaga para ihanda siya sa eskwela bago tumakbo sa una kong shift bilang receptionist sa isang klinika. Pagkatapos, didiretso ako sa pangalawang trabaho sa isang department store hanggang gabi. Maraming beses na umuuwi akong pagod na halos hindi ko na maalis ang sapatos ko bago makatulog. Ngunit lagi akong nagtitira ng enerhiya para pakinggan kung ano ang nangyari sa kanya sa araw na iyon, para tulungan siya sa takdang aralin at maging taga-suporta niya sa mga laro niya sa football. Tiningnan ko ang bawat sentimo, nagsakripisyo sa bagong damit, hindi nagpagupit at ibinenta ang sasakyan para lang mabayaran ang kanyang matrikula sa universidad nang hindi sapat ang scholarship. Nang magtapos si Rafael sa abogasya, pakiramdam ko ay natupad ko ang tahimik na pangako ko sa takot na batang iyon. Magkakaroon siya ng lahat ng posibleng oportunidad, anuman ang kailangan kong isakripisyo. Kaya, nang ipakilala niya sa akin si Sofia 3 taon na ang nakalipas, sinubukan ko talagang magustuhan siya. Siya ay maganda, sopistikada at eloquent. Lahat ng hindi ako. Nagtatrabaho siya sa isang kilalang advertising agency at palaging napakaganda ng bihis. Tila tuwang-tuwa si Rafael. Nagliliwanag ang kanyang mga mata kapag pumapasok si Sofia sa silid, at ako gusto ko lang siyang makitang masaya. Ngunit may isang bagay kay Sofia na bumabagabag sa akin simula pa lang. Ang paraan ng paglaho ng ngiti niya kapag nakatalikod na si Rafael. Kung paano niya ako kausapin sa tono na parang nagbibigay lang siya ng malaking pabor sa akin sa pagpansin niya sa akin. Sa mga pagtitipon ng pamilya, siya ang monopolize sa atensyon, nagkwekwento tungkol sa mga international trip at sikat na kliyente, bihira siyang magpakita ng interes sa buhay ko o sa mga kwento ni Rafael noong bata pa siya. Ah, napaka-cute naman, sabi niya kapag nagbabanggit ako ng isang bagay mula sa nakaraan na parang kausap niya ay isang bata. Sa ika-30 kaarawan ni Rafael, nagluto ako ng tsokolate at raspberry cake na lagi kong ginagawa para sa kanya simula noong siya ay 12 anyos. Iyon ang aming tradisyon. Nang dumating ako sa party, dala-dala ang cake, kinuha ni Sofia ang plato mula sa aking kamay nang may pilit na ngiti.
Si Rafael ay may low-carb diet ngayon, Maria, pero salamat sa pagod mo. Ang cake ay nanatiling buo sa kusina habang si Rafael, sa kawalan ng alam, ay kumakain ng mga gourmet canapes na pinadeliver niya. Nilunok ko ang sakit ng damdamin gaya ng laging ginagawa ko. Ganyan lang talaga siya, naisip ko. Galing siya sa ibang mundo, hindi niya naiintindihan ang aming simpleng tradisyon. At sa kaibuturan ng aking puso, umasa ako na sa paglipas ng panahon magiging malapit kami na makikita niya ako bilang pamilya. Mabilis dumating ang kasunduan, 1 taon lang matapos silang magsimulang mag-date. Tuwang-tuwa si Rafael nang sabihin niya sa akin na nag-propose siya sa isang sopistikadong hapunan sa isang seaside restaurant. Pilit akong ngumiti at niyakap ko siya ng mahigpit. Sinasabing masaya ako para sa kanya habang nilalabanan ang pakiramdam ng pagkawala na hindi ko maipaliwanag. Hindi ako isinama sa mga paghahanda sa kasal. Hindi nila ako tinawag para sa food tasting, pagpili ng cake, pagbisita sa florist o anumang desisyon. Nang banayad akong nagtanong kung maaari akong tumulong, sumagot si Sofia, "Huwag kang mag-alala, Maria. Kinuha na namin ang pinakamagagaling na propesyonal. Kailangan mo lang magpakita na nakabihis ng maganda sa araw ng kasal." At ganoon ang nangyari hanggang sa bisperas ng kasal nang magpasya akong gawin ang huling pagtatangka upang magkaroon ng ugnayan. Naghanda ako ng isang album na puno ng mga larawan at alaala ng buhay ni Rafael mula sa kanyang mga unang hakbang hanggang sa kanyang pagtatapos sa law school. Bawat pahina ay nagkwekwento ng pag-ibig at tagumpay. Bawat larawan ay maingat na pinili upang ipakita kung gaano kahusay na tao ang naging aking anak. Dumating ako sa hapunan ng rehearsal na nakabalot sa pilak na papel ang album. Sinalubong ako ni Sofia sa entrada, ang kanyang puting damit ay kumikinang sa ilalim ng malambot na ilaw. "Maria," sabi niya nang may mababaw na ngiti. "Dumating ka pala." "Oo naman," sagot ko, inabot ang regalo. "Ginawa ko ito para sa inyo. Naisip kong baka maaari ninyo itong tingnan mamayang gabi bago ang malaking araw." Doon siya yumuko. Ang mahal niyang pabango ay sumakop sa aking puwang at ibinulong niya sa akin ang mga salitang magpapabago sa akin magpakailanman. "Simula bukas, isa ka na lamang lumang kasaysayan para sa pamilyang ito. Ginawa mo na ang iyong parte, pinalaki mo si Rafael. Ngayon, siya ay asawa ko na, pamilya ko. At ikaw ay dagdag na pasanin, extra baggage na lang. Huwag mo kaming ipahiya sa pagkapit mo sa kanya." Napatigil ako, hindi makapaniwala. Bago ako makasagot, nagpatuloy siya. "Sa totoo lang, marahil ay mas mabuti pa na huwag ka na lang magpakita bukas. Makatitipid kami sa drama, Maria. Hindi naman sa may umaasa talaga na nandoon ka." Hindi ko na maalala kung paano ako umalis doon. Hindi ko maalala ang pagmamaneho pa uwi. Ang naaalala ko lang ay nakaupo ako sa gilid ng aking kama, nakatingin sa kulay petroleum blue na damit na binili ko para sa kasal, habang tahimik na umaagos ang luha sa aking mukha. Nang gabing iyon, gumawa ako ng isang desisyon na hindi ko inakalang gagawin ko. Sa unang pagkakataon sa buhay ni Rafael, hindi ako magiging nandoon para sa kanya. Hindi ako magpapakita sa kasal. At ang desisyong iyon, na parang huling pagsuko ko, ay magiging dahilan para sa isang nakakawasak na katotohanan na walang sino man ang handang harapin. Ang umaga ng kasal ay sumikat ng malinaw at asulang langit, ang uri ng perpektong araw na pinapangarap ng bawat babaeng ikakasal para sa kanyang malaking sandali. Nagising ako bago pa mag-alarm. Ang mga tao ng maagang paggising ay nakatatak sa aking katawan parang isang panloob na orasan. Sa isang iglap, automatiko akong kumilos. Nagtimpla ako ng kape, kinuha ang damit sa hanger, inihanda ang sapatos na binili ko para sa okasyon. Simple, ngunit elegante, ang uri na isusuot ng isang mapagmataas na ina sa kasal ng kanyang anak. Pagkatapos ay bumalik sa akin ang mga salita ni Sofia na parang suntok sa tiyan. "Dagdag na pasanin ka lang." Umupo ako sa mesa sa kusina. Nanginginig ang mga kamay ko sa paligid ng tasa ng kape, habang ang sinag ng umaga ay gumuguhit ng mga disenyo sa sahig na ako mismo ang nagkabit taon na ang nakalipas dahil wala akong pera para kumuha ng propesyonal. Ang cellphone ko ay nagsimulang mag-vibrate ng walang tigil.
Mga mensahe mula sa pamilya at mga kaibigan, lahat ay papunta na sa simbahan. Lahat ay nagtatanong kung nasaan ako. Hindi ko pinansin ang bawat isa sa kanila. Pagkatapos ng isang oras, dumating ang unang tawag mula kay Rafael. Hinayaan ko itong mapunta sa voicemail, hindi kayang pakinggan ang kanyang boses nang hindi bumibigay. Ang kanyang voice message ay tila nag-aalala, nalilito. "Ma, nasaan ka? Naghihintay kami lahat sa iyo. Pakiusap, tawagan mo ako." Ito ang unang pagkakataon sa loob ng 6 taon na sinadya kong biguin siya. Ang sakit ay halos pisikal, na parang may nagugutay na mahalagang bagay sa loob ko. Ngunit ang mga salita ni Sofia ay nagbukas ng sugat na matagal ko nang hindi pinapansin. Sa loob ng maraming taon, inuna ko ang mga pangangailangan ni Rafael kaysa sa akin. Sinikil ko ang aking damdamin, nilunok ang mga nakatagong insulto at mapanghamak na pagtrato, lahat sa pangalan ng pagmamahal sa aking anak. Ngunit nang umagang iyon, may ibang bagay na gumagalaw sa loob ko, isang boses na nagsasabing, "Karapat-dapat ka rin sa respeto, karapat-dapat ka rin sa dignidad." Sa unang pagkakataon, pinili ko ang sarili ko kaysa sa aking anak. Bandang 10:00 ng umaga, may kumatok. Ito si Lydia, ang aking kapatid, nakabihis pa rin para sa kasal, ang kanyang mukha ay halo ng pag-aalala at pagkairita. "Maria, ano ba ang ginagawa mo? Hinahanap ka ng lahat." Magsisimula na ang seremonya sa 1 oras. Sinenyasan ko siyang pumasok, hindi makapagsalita habang umaagos ang luha. Umupo kami sa sala, ang asol na damit ay nakabitin pa rin sa pinto ng aparador na parang multo ng dapat sana. "Hindi ako pupunta," sa wakas ay nasabi ko. Tinitigan ako ni Lydia na parang inaanunsyo ko lang na lilipat ako sa Mars. "Anong hindi pupunta? Kasalian ng nag-iisa mong anak." Sinabi sa akin ni Sofia na pagkatapos ng kasal, hindi na ako bahagi ng pamilya nila. Sinabi niya sa akin na huwag na lang akong magpakita ngayon. Namutla ang aking kapatid, napalitan ng galit ang pagkalito sa kanyang mukha. Sinabi niya iyan? Tiningnan kanya at sinabi iyan? Tumango ako. Sa wakas ay nanalo na ang luha laban sa aking self-control. Sinabi niya na ako ay dagdag na pasanin, natapos na ang parte ko at kailangan ko nang umalis sa eksena. Umupo si Lydia sa tabi ko, hinawakan ang aking mga kamay. Sa loob ng mahabang sandali, tanging ang tiktak lang ng orasan ang pumutol sa katahimikan. "Ay, Maria," bulong niya sa wakas, nanginginig ang boses. "Alam ko na may mali sa babaeng iyon. Mahal niya si Rafael sa sarili niyang paraan. Sinubukan kong ipagtanggol, isang huling kislap ng pag-asa para sa kinabukasan ni Rafael." "Hindi," mariing umiling si Lydia. "Hindi ganyan magmahal. Ang pag-ibig ay hindi nang e-exclude. Ang pag-ibig ay hindi nang aapi." Habang nag-uusap kami, patuloy na nag-vibrate ang cellphone ko dahil sa mga mensahe at tawag. Si Rafael, lalong nag-aalala, nalilitong mga kaibigan, ang pamilya ni Sofia, nakakapagtakang tahimik. 11:00, nagsimulang tumunog ang mga kampana ng simbahan mula sa malayo. Inimagine ko ang mga bisita na umuupo sa kanilang mga pwesto. Si Rafael kinakabahan sa altar. Si Sofia naghahanda sa isang silid sa gilid ng simbahan, marahil ay kontento sa aking pagkawala. Ito sana ang simula ng pagtatapos ng aking kwento bilang sentro ng buhay ni Rafael, isang paghakbang sa anino, sa papel ng isang malayong figura na tolerated lang tuwing pista opisyal at kaarawan, palaging pinanatiling nasa gilid. Ngunit may ibang plano ang tadhana. Hindi nagtagal matapos magtanghali, nang ang mga kampana ay dapat na nag-aanunsyo ng pag-iisa ng bagong mag-asawa, muling tumunog ang cellphone ko. Si Lydia ito na pabalik-balik sa simbahan. Nanginginig ang boses niya kaya halos hindi ko maintindihan ang mga salita niya. "Maria," bulong niya na parang takot na may makarinig. "Hindi natuloy ang kasal." Napahinto ang puso ko. Anong hindi natuloy? Nalaman ni Rafael. Diyos ko, Maria, napakaterible. Nalaman niya ang lahat tungkol kay Sofia ilang sandali bago ang seremonya. Parang nawala ang lupa sa ilalim ng aking mga paa. Nalaman niya na niloloko siya ni Sofia ng boss nito, si Carlos, sa loob ng ilang buwan. At meron pa, marami pa.
Bangkarote ang pamilya niya, Maria. Kailangan nila ang pera ni Rafael para maligtas. Ang prenuptial agreement na pinilit nila, iyon pala ay isang patibong para ilipat ang mga kita niya sa hinaharap sa mga account ng pamilya nila. Umikot ang mundo sa paligid ko habang nagkakabit-kabit ang mga piraso. Ang mga paminsan-minsang komento tungkol sa magiging sweldo ni Rafael, ang pagpipilit ni Sofia na kontrolin ang lahat ng aspeto ng pinansyal sa relasyon. Ang paraan kung paano sinabi sa akin ng kanyang ama noong kasunduan ng may misteryosong ngiti. Tapos na ang paghihirap mo, Maria. Turno na namin para alagaan si Rafael. Hindi ito pag-ibig. Hindi ito kailanman naging pag-ibig. Ito ay isang maingat na inayos na plano upang gamitin ang aking anak, upang pagsamantalahan ang lahat ng pinaghirapan niya, lahat ng pinaghirapan naming dalawa. Kumusta si Rafael? Iyan lang ang tanging tanong na nasabi ko, halos hindi na makilala ang boses ko. Nagkaroon ng mahabang katahimikan na napuno lang ng hindi regular na paghinga ni Lydia. Wasak! Sa wakas ay sumagot siya, ngunit determinado rin. Sana nakita mo siya, Maria. Nang harapin niya si Sofia sa harap ng lahat, iba siya na parang nagising siya sa isang mahabang panaginip. Nang ibinaba ko ang telepono, nanatili akong nakaupo nang hindi gumagalaw sa loob ng ilang minuto. Sinusubukang iproseso ang lahat. Ang kasal na hindi natuloy, ang pagtataksil, ang financial scheme, at sa gitna ng lahat ng iyon, ang kawalan ko, na dapat ay wawasak sa akin, ay nauwi sa pagiging tanging bagay na nagligtas sa akin sa pagiging saksi sa pampublikong kahihiyan ng aking anak. Siguro naisip ko nang may mapait na kironya, dapat kong pasalamatan si Sofia sa paglayo sa akin ng eksaktong araw na ito. Ang sumunod na mga oras ay lumipas na parang lagnat. Hindi tumitigil sa pagring ang telepono ko, bawat bagong tono ay nagdadala ng mas maraming detalye tungkol sa kaguluhan na nangyari sa simbahan. Ang mga bisita ay umalis na tulala. Ang pamilya ni Sofia ay sinusubukang kontrolin ang pinsala, nag-iimbento ng mga kwento, sinisisi si Rafael sa pag-iwan sa kanya sa altar. At sa sentro ng bagyo, ang aking anak na hindi ko pa rin nakausap ng direkta. Bandang 3:00 ng hapon, isang malakas na katok sa pinto ang nagpatalon sa akin. Binuksan ko at nakita ko si Rafael na nakatayo roon, nakasuot pa rin ng trahe de boda, ang necktie ay nakaluwag, at ang mga mata ay namumula. Walang sinabing anuman, pumasok siya at niyakap ako ng mahigpit na halos mawalan ako ng hininga. "Ma?" bulong niya sa aking buhok. "Alam mo ba? Naramdaman kong kumirot ang puso ko." "Anong alam ko, anak?" "Tungkol kay Sofia, tungkol sa kung sino talaga siya." Marahan akong humiwalay, tinitigan siya sa mata. Alam kong ayaw niya akong malapit. Alam kong hindi niya ako nirerespeto. Pero hindi, Rafael. Hindi ko alam ang tungkol sa pagtataksil o sa mga plano ng pamilya nila sa pinansyal. Dahan-dahan siyang tumango, sinisipsip ang aking mga salita. "Sinabi niya sa iyo na huwag kang pumunta sa kasal, tama ba? Kaya wala ka roon." Hindi ako makapagsinungaling sa kanya, hinding-hindi ko nagawa. Noong gabi bago ang kasal, sinabi niya sa akin na pagkatapos ng kasal, hindi na ako magiging bahagi ng pamilya mo. Sinabi niya na mas mabuti pa na huwag na lang akong magpakita. Dumilim ang kanyang mukha, isang bagong alon ng sakit at galit ang dumaan sa kanyang mga katangian. "At naniwala ka sa kanya? Naniwala ka na papayagan ko iyon?" Tumama sa akin ang tanong na iyon na parang kidlat. Ako, pagkatapos ng lahat ng taon na pinalaki siya, pagkatapos kong kilala ang kanyang puso ng mas higit kaninuman, talaga bang naniwala ako na papayagan niya akong alisin sa kanyang buhay? Ang katotohanan ay masakit. Oo, naniwala ako, hindi dahil hindi ako nagtitiwala kay Rafael, kundi dahil nakita ko ang kapangyarihan ni Sofia sa kanya, ang paraan kung paano siya nagiging bulag pagdating sa babaeng iyon. "Rafael, nagbabago ka kapag siya ang kasama mo. Minsan hindi ko na halos makilala." Bumagsak siya sa sofa, tinakpan ang mukha ng mga kamay. "Alam ko," bulong niya sa pagitan ng mga daliri. "Alam ko." Umupo ako sa tabi niya, marahan kong inilagay ang kamay ko sa balikat niya. "Ano ang nangyari sa simbahan?
Gusto kong marinig mula sa iyo. Humugot ng malalim na hininga si Rafael na parang nagtitipon ng lakas. Si Robert, ang best man ko, nakatanggap siya ng mga litrato ni Sofia kasama ang boss niya na si Carlos. Mga bagong litrato, 2 linggo lang ang nakalipas. Sila ay, alam mo na, malinaw kung ano ang nangyayari. Nilunok niya ang laway. Ipinakita sa akin ni Robert ang mga iyon ilang minuto bago magsimula ang seremonya. Sa una, hindi ako naniwala. Akala ko may misunderstanding lang o mga lumang litrato bago kami magkakilala, pero hindi. Ang petsa ay nandoon sa sulok ng mga litrato at suot niya ang bracelet na binigay ko sa kanya noong huling anniversary namin. Napaos ang kanyang boses. Hinarap ko siya sa preparation room. Una, tinanggi niya ang lahat. Pagkatapos, sinabi niya na nagkamali lang, isang sandali ng kahinaan. Pero pagkatapos, si Marisa, ang pinsan niya, na nalasing sa champagne at kaba, ay nakapagsabi tungkol sa prenup, kung paano nagdiwang ang ama ni Sofia noong isang gabi na maaayos na ang problema nila sa pinansyal pagkatapos ng bukas. Ipinikit ko ang aking mga mata, naramdaman ang bigat ng pagtataksil na dinanas ng aking anak. Hindi lang ito isang pangangaliwa, ito ay isang masalimuot na patibong, isang lambat ng kasinungalingan na hinabi ng mga taong dapat sanang nagmamahal sa kanya. Doon ko na-realize, patuloy ni Rafael, ang boses niya ay nagiging matatag, na hindi pala ito tungkol sa akin. Ito ay tungkol sa kung ano ang maibibigay ko. Ang sweldo ko sa hinaharap, ang karera ko, ang mga contacts ko, lahat ay bahagi ng isang plano. At ano ang ginawa mo? Tanong ko, kahit alam ko na ang sagot. Isang malungkot na ngiti ang lumabas sa kanyang labi. Naglakad ako papunta sa altar, hindi para magpakasal, kundi para ipahayag sa lahat ng bisita na kanselado na ang kasal, na tinraidor ni Sofia ang tiwala ko at tapos na ang relasyon namin. Inimagine ko ang eksena. Ang aking anak na palaging tahimik at diskret, nakatayo sa harap ng 200 bisita, inilalabas ang kanyang sakit at pagkadismaya. Ang lakas ng loob na kinailangan nito ay nagpatahimik sa akin. Nagwala ang pamilya niya, patuloy niya. Diretso akong tinakot ng ama ni Sofia sa harap ng lahat. Sinabi niya na hindi ko alam kung sino ang kinakalaban ko. Nagsimulang sumigaw ang ina niya na ipinapahiya ko ang anak nila at si Sofia. Huminto siya, malinaw ang sakit sa kanyang boses. Si Sofia ay nagbago ng husto. Lahat ng charm, lahat ng tamis na iyon ay nawala. Tinawag niya akong duwag. Sinabi niya na nag-o-overreact ako, na lahat naman ay nagkakamali at sinisira ko ang pinakamagandang nangyari sa buhay ko. Hinawakan ko ang kanyang kamay, marahan kong pinisil. Apo, lubos akong nagsisisi. Pinisil niya pabalik ang kamay ko. Ang kanyang mga mata ay nakatingin sa akin. Alam mo ba kung ano ang pinakamasakit? Hindi ang pagtataksil. Hindi rin ang pagdiskubre sa financial scheme. Ang masakit ay nalaman ko na gusto kanyang ilayo sa akin, na trinato kanya na parang disposable. Napaos ang kanyang boses. Ikaw na ibinigay ang lahat para sa akin, na kahit minsan ay hindi ako iniwan. Ang mga luha na pinipigilan ko mula nang dumating siya ay tuluyan ng umagos. Ay Rafael. At ngayong araw na wala ka, sa simula ay nagalit ako. Akala ko iniwan mo ako nang kailangan kita, pero ngayon naiintindihan ko. Pinuwersa kanya, pinaniwala kanya na iyon ang gusto ko. Hindi ko dapat siya pinaniwalaan. Inamin ko, ang pagkakasala ay sumasakop sa akin. Dapat nandoon ako para sa iyo, kahit ano pa ang sinabi niya. Mariing umiling si Rafael. Hindi ma, siguro, mas mabuti na rin iyon. Hindi mo na kailangang masaksihan ang circus na iyon. At sa isang kakaibang paraan, ang pagkawala mo ang nagbigay sa akin ng mas malinaw na pananaw. Nang na-realize ko na ikaw, ang pinakakatiwalaan at pinakamatatag na tao sa buhay ko, ay wala doon, parang may nag-click sa loob ko. Sinimulan kong tanungin ang lahat. Isang mahabang katahimikan ang namayani sa pagitan namin, na puno lang ng malalayong tunog ng ibon sa hardin at ang paminsan-minsang ring ng cellphone ko na ngayon ay hindi na namin pinapansin. Ano ang mangyayari ngayon? Sa wakas ay tanong ko. Hinimas ni Rafael ang kanyang buhok.
Isang kilos na ginagawa niya mula noong bata pa siya kapag malalim ang iniisip. Hindi ako sigurado. Kailangan kong asikasuhin ang praktikal na bahagi, kanselahin ang honeymoon, ibalik ang mga regalo, at inaakala ko na hindi sila madaling susuko. Haharapin natin ito ng magkasama, sabi ko. Naramdaman ko ang bagong determinasyon na lumalaki sa loob ko. Ano man iyon? Ngumiti si Rafael. Ang una niyang tunay na ngiti sa loob ng ilang buwan. Magkasama! Tumango siya habang pinipisil ang kamay ko. Nang gabing iyon, habang natutulog si Rafael sa silid na pinanatili kong buo para sa kanya sa lahat ng taon na ito, umupo ako sa likod ng porch at tinitingnan ang mga bituin. Ang sakit sa pinagdaraanan ng aking anak ay totoo at malalim. Ngunit mayroon ding lihim na maliit na pakiramdam ng ginhawa, na parang nakatakas kami sa isang bagay na mas masahol pa kaysa sa isang nakanselang kasal, mga tao ng manipulasyon, paghihiwalay at financial-emotional abuse. Ang hindi ko alam noon ay malayo pa sa katapusan ang kwento. Sa katunayan, ang mga pangyayari sa araw na iyon ay magiging panimula pa lang para sa isang mas malaking labanan. Isang labanan na susubok hindi lang sa aming tibay, kundi pati na rin sa aming dignidad, ang aming tunay na halaga. Ang linggo pagkatapos ng hindi kasal, gaya ng tawag ko dito sa isip ko, ang bagyo na kinatatakutan ko ay sa wakas dumating. Nagsimula ito bilang mga bulong, maliliit na shockwaves na kumalat sa aming medyo maliit na komunidad. Pagkatapos, halos magdamag, ito ay naging tsunami. Ang bersyon ni Sofia ng mga pangyayari ay nagsimulang kumalat sa social media. Isang abandonadong kasintahan, wasak dahil sa isang nobyo na insecure at nagpadala sa manipulasyon ng isang mapang-angkin na ina. Nagpost siya ng litrato niya na nakasuot ng damit pangkasal. Ang kanyang makeup ay artistikong tumutulo na may caption, ang ilang tao ay hindi alam kung kailan sila dapat tumabi. Ang ilang ina ay hindi kayang putulin ang umbilical cord. Bumabaha ng komento ang kanyang pahina. Mga estranghero na nag-aalok ng suporta, mga kaibigan na nagtatanong kung anong klase ng lalaki ang mang-iiwan sa isang babae sa altar, at anong klase ng ina ang manghihimasok sa relasyon ng kanyang adult na anak. Ang kanyang narrative ay nakakakumbinsi, emotional at ganap na gawa-gawa. Huwag mong pansinin, payo ko kay Rafael nang ipakita niya sa akin ang mga post, maputla ang mukha sa galit. Ang mga taong mahalaga ay alam ang katotohanan. Ngunit di nagtagal, nalaman namin na hindi ito ganoon kasimple. Ang kasinungalingan ay may mahabang paa, gaya ng sabi ng aking lola, at ang kay Sofia ay tumatakbo sa isang marapon. Nagsimula akong mapansin ang kakaibang tingin sa supermarket, mga pag-uusap na biglang humihinto kapag lumalapit ako. Isang dating kaibigan sa eskwela ang nagpadala sa akin ng mensahe. Nagtatanong kung totoo bang sinira ko ang kasal ni Rafael dahil sa selos. Kahit ang pari sa aming parokya, nakilala ko mula pa noong bata si Rafael, ay tumawag sa akin para sa isang pribadong pag-uusap tungkol sa pagpapahintulot sa mga anak na tahakin ang sarili nilang landas. Ang galit na naramdaman ko ay mabilis na napalitan ng isang bagay na mas masakit, kahihiyan. Hindi dahil naniwala ako sa mga kasinungalingan, kundi dahil pagkatapos ng lahat ng mga tao ng tahimik na sakripisyo, ng dignidad na pinanatili kahit sa pinakamahirap na sitwasyon, ako ay ipinapakita bilang kontrabida sa kwento ng ibang tao. Si Rafael, samantala, ay humaharap sa sarili niyang mga labanan. Isa sa mga partner sa law firm kung saan siya nagtatrabaho na kaibigan ng ama ni Sofia ay nagsimulang magtanong sa kanyang paghuhusga at emotional stability. Ang mga kliyente na pinaghirapan niyang makuha ay biglang nag-aatubili na makipagtrabaho sa kanya. Pagkatapos, sa isang maulap na umaga ng Huwebes, mga 10 araw pagkatapos ng nakanselang kasal, bumagsak ang huling bomba, isang opisyal na sulat na inihatid ng isang seryosong messenger na nakadirekta sa akin. Binuksan ko ang envelope nang nanginginig ang mga kamay at nakita ko ang isang legal notification. Idinedemanda ako ng pamilya ni Sofia dahil sa paninirang puri, pinsala sa damdamin, at ang pinakaabsurdo, panghihimasok sa relasyon na may kontrata. Agad akong tumawag sa aking kaibigan na si Clara na nagtatrabaho bilang isang legal assistant sa isang malaking law firm sa lungsod.
Dumiretso siya sa bahay ko pagkatapos ng kanyang shift. Seryoso ang mukha habang binabasa ang dokumento. Ito ay purong pananakot, Maria, sabi niya sa wakas, inilapag ang mga papeles sa mesa sa kusina. Sinisikap nilang takutin ka. Ang panghihimasok sa relasyon na may kontrata na ito ay isang magarbong paraan lang para sabihing sinira mo ang financial plan nila. Financial plan? Tiningnan ako ni Clara na nagulat. Hindi mo alam? Ang pamilya ni Sofia ay halos bangkarote na. Nawalan ang ama niya ng daan-daang milyong piso sa masasamang investment sa mga nakaraang taon. Umasa sila sa kasal para mapatatag ang kanilang pinansyal. Ang impormasyong iyon ay bumagsak sa aking tiyan na parang bato. Kaya pala, hindi ito kailanman tungkol sa pag-ibig kahit isang saglit man lang. Ito ay tungkol sa pera, control, at financial security. At nang tumanggi akong dumalo sa kasal, isang maliit na kilos ng self-preservation pagkatapos ng mga tao ng pagsuko, binigyan ko si Sofia ng perpektong pagkakataon upang baguhin ang narrative. Hindi siya maaaring tingnan bilang ang unfaithful at opportunistic na kasintahan, kaya ipinakita niya ako bilang ang mapait at controlling na ina na hindi makabitaw sa kanyang anak. Ito ay brilliant sa isang masamang paraan. Kinabukasan, nakatanggap si Rafael ng katulad na sulat. Umuwi siyang maputla, inihagis ang mga papeles sa mesa. Binalaan din nila ako na idedemanda. Sinabi ng ama ni Sofia na kung hindi ko lilinisin ang pangalan nila sa publiko, kakalad ka rin kanya sa korte. Sinabi niya na wawasakin kanya sa pinansyal. Bumilis ang tibok ng puso ko. Katatapos lang ni Rafael sa law school. Nagbabayad pa siya ng mga student loan at nagsisimula pa lang ang kanyang karera. Isang lawsuit, kahit na walang kabuluhan, ay maaaring magpahirap sa kanya bago pa siya magkaroon ng pagkakataong makatayo ng propesyonal. Anong gagawin mo? Tanong ko, kinatatakutan ng sagot. Kinuyom ni Rafael ang kanyang mga kamao, isang matinding determinasyon sa kanyang mga mata na nagpaalala sa akin ng batang humarap sa mga bully na doble ang laki niya para ipagtanggol ang isang kasamahan na may kapansanan. Lalaban ako, ma. Lalaban ako para sa ating dalawa. Nang gabing iyon, habang hindi ako makatulog, naalala ko ang sinabi ni Sofia ilang buwan na ang nakalipas sa isa sa kanyang mga mapanghamak na sandali. Hindi mo naiintindihan kung paano gumagana ang mundo, Maria. Ang perception ng lahat. Ang mga tao ay naniniwala sa kanilang nakikita, hindi sa kung ano ang totoo. Tama siya sa isang aspeto. Ang perception ay mahalaga. Pinaniwalaan siya ng mga tao dahil mahusay siyang gumanap bilang biktima. Kung ang perception ang kanyang sandata, kailangan naming lumaban gamit ang katotohanan. Hindi sa mga bulong, hindi nang may paggalang sa likod ng mga eksena, kundi ng hayagan, sa publiko, at mayroon akong eksaktong bala na kailangan namin. Kinabukasan, inikot ko ang maliit kong opisina sa bahay, hinahanap ang bawat piraso ng ebidensya na iningatan ko halos instinctively sa paglipas ng mga taon. Mga email na ipinasa sa akin ni Rafael kung saan nagsasalita si Sofia tungkol sa kanyang mga inaasahan sa pinansyal para sa kanilang kinabukasan. Mga screenshot ng text message na ipinakita niya sa akin kung saan nagtatanong siya kung bakit pinipilit niyang isaalang-alang ang pro bono work samantalang maaari siyang kumita ng tunay na pera. At ang pinakamahalaga, isang kopya ng prenup na hiniling ni Rafael na suriin ko. May mga clause na napakalinaw na predatory na makikita ng sinumang hukom ang intensyon sa likod nito. Nang dumating si Rafael mula sa trabaho, ikinalat ko ang lahat sa mesa sa sala. Tingnan mo, sabi ko, itinuro ang mga papeles. May sarili tayong sandata, ang katotohanan. Sinuri niya ang mga dokumento, dahan-dahan siyang tumango. Oo, may ebidensya tayo, pero paano natin ito gagamitin laban sa kanila? Kung lalabas tayo sa publiko, magmumukha lang itong paghihiganti at magpapakain lang sa narrative nila na kami ay mapaghiganti at mapait. Pinag-isipan ko ang kanyang mga salita. Tama siya. Kailangan naming maging strategic. Tama ka. Hindi natin ito basta-basta ihahagis sa social media. Kailangan namin ng propesyonal na tulong. Si Clara ang nagbigay sa amin ng sagot nang konsultahin namin siya kinabukasan.
Kilala ko ang isang investigative journalist, sabi niya. Si Pablo Mendez. Nag-espesyalista siya sa paglalantad ng mga financial fraud at corporate scheme. Kung mayroon kayong konkretong ebidensya, kaya niyang gawing lehitimong news report ito, hindi chismis sa social media. Ang ideya ay perpekto. Ang isang investigative journalistic report ay magkakaroon ng kredibilidad na hinding-hindi makukuha ng aming individual na pahayag. At ang mas mahalaga, babaguhin nito ang focus ng narrative mula sa family drama patungo sa financial fraud, kung saan talaga ito nabibilang. Nakipagkita sa amin si Pablo sa isang tahimik na coffee shop sa sentro ng lungsod. Isang maliit na lalaki, may gray na balbas at matatalim na mata na tila sinusuri ang bawat salita na aming sinasabi. Tahimik niyang pinakinggan ang aming kwento, paminsan-minsan ay nagtatala sa isang maliit na notebook. Malakas ang mayroon kayo, sabi niya sa wakas. Lalo na ang prenup at ang mga financial record ng pamilya Ramirez, pero kailangan ko pa ng higit. Kailangan ko ng independent confirmation. Sa sumunod na 2 linggo, walang sawang nagtrabaho si Pablo, iniimbestigahan ang kasaysayan ng pananalapi ng pamilya ni Sofia, nagtatanong sa mga dating empleyado ng kanilang naluluging mga kumpanya, at nakakuha pa nga ng anonymous statement mula sa isa sa mga empleyado ng bangko na humahawak sa kanilang problemadong mga account. Samantala, lalong tumindi ang kampanya ni Sofia laban sa amin. Nagbigay siya ng isang lumuluhang interview sa isang lokal na magasin, idinetalye kung paano ko umano nilason si Rafael laban sa kanya sa loob ng maraming taon, kung paano ko hindi matanggap ang ibang babae sa buhay niya. Ang pamilya niya ay nagsimulang tumawag sa mga business contact ni Rafael. Nagpapahiwatig na siya ay emotionally unstable at hindi mapagkakatiwalaan para sa mahahalagang legal na bagay. Halos hindi na makaya ang presyon. Umuuwi si Rafael na lalong pagod, malalim ang mga mata dahil sa mga gabing walang tulog. Ako mismo ay halos hindi na makalabas ng bahay nang hindi nararamdaman ang mga tingin, ang mga bulong, ang tahimik na paghuhusga ng mga kapitbahay na kilala ko sa loob ng ilang dekada. Pagkatapos, eksaktong 1 buwan pagkatapos ng nakanselang kasal, nailathala ang report ni Pablo. Sa likod ng nakanselang kasal, ang financial schemes ng pamilya Ramirez. Ang report ay sumakop sa 2 buong pahina sa pinakarespetadong pahayagan sa rehiyon na may mas detalyadong online version. Nakakawasak ito sa kanyang clinical precision. Idinetalye nito ang sunod-sunod na pagkabangkarote ng mga kumpanya ni G. Ramirez, ang mga hindi nabayarang utang, ang mga nakaraang akusasyon ng fraud na tahimik na naayos sa labas ng korte. Kasama rito ang legal analysis ng prenup kasama ang mga independent lawyer na kinlasipika ito bilang predatory at ethically questionable. At oo, binanggit nito ang extramarital affair na naging mitsa ng pagkansela ng kasal, na may malabong ngunit makikilalang mga litrato ni Sofia kasama ang kanyang boss sa isang eleganteng restaurant, malinaw na nasa isang romantikong sitwasyon. Ang reaksyon ay agaran. Bumabaha ang mga komento online, hindi laban sa akin o kay Rafael, kundi laban kay Sofia at sa kanyang pamilya. Kaya gusto lang pala niya ang pera ni Rafael, hindi ang puso niya. Kawawang ina. Isipin mo, trinato ka ng ganyan pagkatapos mong palakihin ang anak mo ng mag-isa. Ang mga Ramirez ay gold diggers, simple lang. Ang takbo ng opinyon ay nagbago. Ang katotohanan na nailantad sa liwanag ay ginagawa ang hindi kailanman magagawa ng aming mga salita. Nang gabing iyon, umupo kami ni Rafael sa porch ng bahay, umiinom ng tsaan ng tahimik. Sa unang pagkakataon sa loob ng ilang linggo, walang tensyon sa hangin, tanging isang pinagsamang pagod at marahil, isang maliit na sinulid ng pag-asa. Sa tingin mo, tapos na? Tanong ko sa wakas. Tiningnan ni Rafael ang mga bituin sa loob ng mahabang sandali bago sumagot. Hindi ko alam. Ang pamilya niya ay na-corner na ngayon at ang mga desperadong tao ay gumagawa ng desperadong bagay. Bumaling siya sa akin, mas malinaw ang kanyang mga mata kaysa sa mga nakaraang buwan. Pero ngayon, lumalaban tayo ng pantay-pantay. Ang katotohanan laban sa kanilang kasinungalingan. Tumango ako, naiintindihan ang hindi niya sinasabi. Ang labanan ay maaaring hindi pa tapos, ngunit ngayon ay mayroon kaming tunay na pagkakataong manalo.
At ang pinakamahalaga, mayroon kami ang isa't isa. Ang ugnayan na sinubukan ni Sofia na sirain ng husto ay mas matibay ngayon kaysa dati. Ang hindi ko alam noon, habang nakaupo kami ng mapayapa sa porch, ng gabing yon, ay may huli pang atake na plinano ang mga Ramirez. Isang hakbang na napakatapang, napakawalang ingat na walang sino man ang makakahula at magpapabago sa aming buhay magpakailanman. Ang katahimikan na sumunod sa paglalathala ng report ni Pablo ay parang mata ng isang bagyo. Isang maikling sandali ng kapayapaan bago ang susunod na alon ng kaguluhan. Sa loob ng 2 linggo, nakahinga kami ni Rafael ng mas madali. Ang mga tingin ng paghuhusga ay nabawasan. Nagsimulang dumating ang mga mensahe ng suporta. Kahit ang ilang kliyente na lumayo sa law firm ni Rafael ay bumalik, inamin na sila ay maling naipaliwanag tungkol sa sitwasyon. Dapat sana ay nagduda na ako sa katahimikan na nagmumula sa pamilya Ramirez. Ang mga taong tulad nila ay hindi tahimik na nawawala kapag sila ay nalalantad. Sila ay sumasagot, kadalasan sa mga paraan na hindi mo inaasahan. Dumating ang paghihiganti sa isang ordinaryong Miyerkules nang nasa korte si Rafael, nagtatanggol sa isang kaso, at ako ay nagugo-grocery sa supermarket. Nagring ang cellphone ko, isang hindi kilalang numero. Karaniwan, hindi ko iyon sasagutin, pero may nagtulak sa akin na gawin yon. Ginang Maria Oliveira, tanong ng isang formal na boses ng lalaki. Ako po, sagot ko. Ako si Detective Martins mula sa Pulisya Sibil. Kailangan po ninyong pumunta sa istasyon sa lalong madaling panahon upang magbigay ng pahayag. Nalamigan ang puso ko. Pahayag tungkol saan eksakto? Nagkaroon ng paghinto. Ang tunog ng mga papel na binabalasa. Meron kaming formal na akusasyon laban sa inyo para sa extortion, blackmail at pagbabanta laban sa pamilya Ramirez. Nalaglag ang grocery bag sa aking mga kamay. Ang mga kahel ay gumulong sa pasilyo ng supermarket. Iyan ay walang kabuluhan. Hindi ko kailanman... Ginang Oliveira, putol ng detective, mas malumanay na ang kanyang boses ngayon. Mahigpit akong nagpapayo na sumama kayo ng inyong abogado. Iniwan ko ang mga groceries doon at nagmaneho pa uwi na tulala. Nanginginig ng husto ang mga kamay ko na halos hindi ko mabuksan ang pinto. Nang makapasok ako, agad kong tinawagan si Rafael na tumakbo palabas ng korte nang marinig niya ang nanginginig kong boses. Nang dumating siya sa bahay, nakita ko na ang dokumento na iniwan ng isang opisyal sa aking pinto noong wala ako. Isang opisyal na subpuena na nagdedetalye ng mga akusasyon. Ito ay ganap na gawa-gawa, sabi ni Rafael, namumula ang mukha sa galit habang binabasa ang dokumento. Sinisikap nilang gawing kriminal ang katotohanan na inilantad namin tungkol sa kanila. Pero paano sila basta na lang makakagawa ng ganoong akusasyon? Hindi nila kailangan ng ebidensya. Hinimas ni Rafael ang kanyang buhok sa pagkadismaya. Para magsimula ng investigasyon, hindi naman. At malamang ay gumawa sila ng ilang uri ng ebidensya. Pekeng mga email, edited recording, anumang bagay para bigyan ng paunang kredibilidad ang akusasyon. At ngayon, ang boses ko ay parang maliit kahit sa sarili kong tainga. Ngayon, sabi ni Rafael ng may determinasyon, lalaban tayo at sa pagkakataong ito, hindi lang para sa ating reputasyon kundi para sa kalayaan mo. Kinabukasan ng umaga, nagpakita kami sa istasyon ng pulis. Inubos ni Rafael ang buong gabi sa paghahanda ng aming paunang depensa habang nakaupo ako sa tabi niya sa mesa sa kusina. Ibinibigay ang bawat detalye na naaalala ko tungkol sa aking mga pakikipag-ugnayan sa pamilya Ramirez. Ang istasyon ng pulis ay isang matanda at kahangahangang gusali sa sentro ng lungsod. Habang umaakyat kami sa mga hagdanan ng entrada, napansin ko ang isang maliit na grupo ng mga reporter na nagtitipon. May nag-leak ng impormasyon tungkol sa akusasyon sa press. Huwag kang magsalita, bulong ni Rafael habang nagmamadali kaming dumaan sa mga journalist, ni isang salita. Si Detective Martins ay isang lalaki na nasa edad na, may pagod na mga mata at isang hindi mabasa na ekspresyon. Dinala niya kami sa isang maliit na silid ng pagtatanong, isang surreal na karanasan para sa akin na hindi pa kailanman nasa kabilang panig ng batas sa buong buhay ko. Ginang Oliveira,
Simula niya pagkatapos buksan ang recorder. Alam ba ninyo ang mga akusasyon laban sa inyo? Oo, sagot ko, nagulat sa katatagan ng aking boses. At ganap itong peke, profesional, na sumingit si Rafael. Detective, nais kong ilagay sa record na mariing tinatanggihan ng aking ina ang lahat ng akusasyon at handa kaming makipagtulungan ng lubusan sa investigasyon sa paniniwala na mangingibabaw ang katotohanan. Tumagal ng 2 oras ang pagtatanong. Tinanong ako tungkol sa bawat pakikipag-ugnayan ko kay Sofia at sa kanyang pamilya, tungkol sa aking mga motibasyon sa hindi pagdalo sa kasal, tungkol sa kung ano talaga ang gusto ko sa pag-ambag sa journalistic report na naglantad sa mga Ramirez. Sinagot ko ang bawat tanong nang may katapatan. Ngunit habang nagpapatuloy ang pagtatanong, may napansin akong nakakabahala sa tono ng detective. Tila nakabuo na siya ng opinyon, na para bang sinusunod lang niya ang isang protocol, hindi talaga nag-iimbestiga. Nang sa wakas ay umalis kami, kinakabahan si Rafael. Hindi siya impartial, bulong niya habang naglalakad kami papunta sa kotse. May nauna sa kanya. Bumagsak ang tiyan ko. Sa tingin mo, may koneksyon ang pamilya ni Sofia sa pulisya? Siguro hindi direkta, sagot ni Rafael. Pero ang ama niya ay may sapat na pera at impluwensya para magbukas ng mga pinto. At ang mga desperadong tao ay walang pakialam sa etika. Sa sumunod na mga araw, lumala ang sitwasyon. Ang kwento ay kumalat sa lahat ng lokal na pahayagan. Ngunit sa isang baluktot na paraan, inakusahan ng extorting sa pamilya ng dating kasintahan ng kanyang anak. Ang pangalan at litrato ko ay nasa lahat ng dako. Ang maliit na beauty salon kung saan ako nagtatrabaho ng part-time ay magalang na tumawag sa akin upang sabihin na mas mabuti, sigurong mag-leave muna ako hanggang sa maayos ang lahat. Ang mga kapitbahay na nagsimulang bumati ulit sa akin pagkatapos ng report ni Pablo ay muling umiwas ng tingin. Ang pakiramdam ng pag-iisa ay nakakabigla. Isang gabi, nakaupo sa mesa sa kusina, sinusuri ang mga dokumento kasama si Rafael, napahagulgol ako. Baka dapat na tayong sumuko, bulong ko. Baka dapat na lang nating sabihin ang gusto nilang marinig, mag-retract sa publiko. Inilapag ni Rafael ang mga papeles at hinawakan ang aking mga kamay. Ma, tingnan mo ako. Matatag at determinado ang kanyang mga mata. Iyan mismo ang gusto nila. Ang sirain tayo, ang pagdudahan natin ang katotohanan, ang gawin kang pakiramdam na na-corner ka na tatanggapin mo na lang ang anumang kasunduan para matapos ito. Pero paano kung magtagumpay sila? Paano kung arestuhin nila ako dahil sa isang bagay na hindi ko ginawa? Hindi iyan mangyayari, sabi niya nang may pananalig na gusto kong lubos na maniwala. Nasa panig natin ang katotohanan, at ngayon ay mayroon pa tayong iba. Ano? Isang maliit na ngiti ang lumabas sa kanyang mukha. Tulong. Si Pablo ang journalist ay galit sa pagtatangkang ito na gawing kriminal ang press. Iniimbestigahan niya si Detective Martins, hinahanap ang mga koneksyon sa mga Ramirez. At nagawa ni Clara na makuha ang boss niya, isa sa pinakamahusay na criminal lawyer sa lungsod, na hawakan ang kaso natin ng pro bono. Sa unang pagkakataon sa loob ng ilang araw, naramdaman ko ang isang kislap ng pag-asa. Hindi kami nag-iisa sa laban na ito. Kinabukasan, nagkaroon ng hindi inaasahang pagbabago ang kaso. Naglathala si Pablo ng bagong report. Sa pagkakataong ito ay nakatuon sa mga questionable na pamamaraan ng investigasyon sa kaso laban sa akin. Natuklasan niya na si Detective Martins ay may anak na nagtatrabaho para sa isa sa iilang kumpanya na nakaligtas sa naluluging imperyo ni G. Ramirez. Isang malinaw na conflict of interest na nakalimutan ng detective na banggitin. Kasabay nito, ang aming bagong abogado, si Attorney Rick Reyes, ay nagsumit ng isang formal na petisyon na nagkukwestiyon sa validity ng ebidensya na ipinakita laban sa akin. Hinihingi na sumailalim sila sa forensic analysis upang patunayan ang kanilang authenticity. Ang presyon ay nagsimulang tumaas, hindi na laban sa amin, kundi laban sa mga Ramirez at sa sistema na sinubukan nilang manipulahin.
3 araw pagkatapos ng petisyon ni Attorney Rick, nakatanggap kami ng tawag mula sa kanya. Ang kanyang boses na karaniwang kalmado, ngayon ay puno ng emosyon. Isinasaalang-alang ng prosecution na i-dismiss ang kaso, sabi niya. Mukhang hindi kayang panindigan ng ebidensya ang mas mahigpit na pagsusuri at ayaw nila ng kahihiyan na ituloy ang isang akusasyon na ebidenteng gawa-gawa. Niyakap namin ni Rafael ang isa't isa, umiiyak sa ginhawa, ngunit ang aming pagdiriwang ay pinutol ng natitirang impormasyon ni Attorney Rick. May kondisyon, gayunpaman. Ang mga Ramirez ay nag-aalok ng isang kasunduan. Babawiin nila ang mga akusasyong kriminal kung pipirmahan ninyo ang isang pampublikong retraction ng report ni Pablo at tatanggapin ang isang permanent confidentiality agreement tungkol sa buong usapin. Tiningnan ko si Rafael, naramdaman ko ang galit na umaakyat sa loob ko. Kahit ngayon, na-corner na, sinusubukan pa rin nila kaming patahimikin, pilitin kaming itanggi ang katotohanan. Hindi, sabi ko ng matatag. Nagulat ako sa sarili ko sa lakas ng aking pananalig. Hindi ako magsisinungaling para iligtas ang kanilang reputasyon. Hindi ko itatanggi ang katotohanan. Tumango si Rafael, isang ngiti ng pagmamalaki ang nagliwanag sa kanyang mukha. Attorney Reyes, ang aming sagot ay hindi. Sabihin mo sa kanila na handa kaming pumunta hanggang sa dulo. Ito ay isang mapanganib na desisyon. Kami ay hamon sa isang makapangyarihan at desperadong pamilya na gawin ang pinakamasama. Ngunit may nagbago sa loob ko. Ang takot na nagpapalumpo sa akin noon ay napalitan ng matinding determinasyon. Ginugol ko ang buong buhay ko sa pagyuko, pagsasaayos, pagsasakripisyo ng sarili kong dignidad para sa kaginhawaan ng iba. Hindi na ngayon. At nang maipasa ang aming hamon sa mga Ramirez, may hindi inaasahang nangyari. Sila ay umatras. Pagkatapos ng 2 linggo, opisyal na ni-dismiss ang kaso dahil sa kakulangan ng ebidensya. Si Detective Martins ay inalis sa kaso dahil sa conflict of interest. At ang pinakanakakagulat, si Sofia at ang kanyang pamilya ay umalis sa lungsod halos magdamag. Lumipat sa isang malayong lugar kung saan ang kanilang mga pangalan at reputasyon ay hindi mababahiran ng katotohanang inilantad. Sa wakas, lumipas na ang bagyo, ngunit gaya ng natuklasan namin sa sumunod na mga buwan, nag-iwan ito ng parehong pagkawasak at paglago sa kanyang pagdaan. Kakaiba kung paano tayo minamarkahan ng buhay, kung paano ang ilang karanasan ay nakatatak sa atin, nagbabago, hindi lang kung sino tayo, kundi kung paano natin nakikita ang mundo sa paligid natin. Sa mga buwan na sumunod sa pag-dismiss ng kaso, natuklasan ko ang katotohanang iyon. Ang agarang ginhawa ay nagbigay daan sa isang bagay na mas komplikado, isang proseso ng pagpapagaling na parehong nakakapagpalaya at masakit. Marahil ang pinakamahirap ay ang tanggapin na kahit na na-vindicate kami sa publiko, ang ilang sugat ay hindi ganap na maghihilom. Ang ilang kapitbahay ay nanatiling malayo. Ang ilang pagkakaibigan ay hindi naganap na naibalik. Ang pagdududa kapag naisaboy na ay isang matigas na buto. Si Rafael ay humarap sa sarili niyang mga hamon. Bagamat ang kanyang karera sa law firm ay sa wakas umuusad ng walang anino ng mga pekeng akusasyon. Ang emotional trauma ng pagtataksil ni Sofia ay nag-iwan sa kanya na maingat, reserved. Ibinaling niya ang sarili sa trabaho nang may tindi na minsan ay nag-aalala ako, na parang maaari niyang burahin ang mga alaala sa pamamagitan ng purong pagpupursige. Kailangan mong bigyan ang sarili mo ng oras. Malumanay kong sasabihin sa kanya sa mga gabi na makikita ko siyang nakayuko pa rin sa mga legal na dokumento ng 2:00 ng umaga, namumula ang mga mata sa pagod. Hindi mawawala ang sakit kung babaliwalain mo lang. Ayos lang ako, ma, palagi niyang sagot nang may ngiti na hindi umaabot sa kanyang mga mata. Marami lang talaga akong trabaho. Ngunit mayroon ding mga sandali ng tunay na paglago sa pagitan namin. Isang gabi, mga 6 na buwan pagkatapos ng lahat ng kaguluhan, nakaupo kami sa porch, pinapanood ang papalapit na summer storm. Mabigat ang hangin sa pangako ng ulan at ang malalayong kidlat ay paminsan-minsan nagpapaliwanag
sa madilim na langit. Alam mo ba kung ano ang kakaiba? Biglang sabi ni Rafael, sinira ang aming tahimik na komportable. Tiningnan ko ngayon ang nakaraan at nakita ko ang lahat ng signs na binaliwala ko kay Sofia. Ang paraan ng pagsasalita niya tungkol sa pera. Kung paano niya sinubukan akong ilayo sa mga taong talagang nagmamalasakit sa akin. Kung paano siya nag-react kapag nagbabanggit ako ng mga pro bono case. Laging mas madaling makita ang mga pattern sa pagbabalik tanaw. Malumanay kong sagot. Pero hindi lang iyon. Bumaling siya sa akin. Seryoso ang kanyang mga mata sa madilim na ilaw ng porch. Nagtataka ako kung bakit ko binaliwala ang mga signs na yon, kung bakit ko sobrang gustong maniwala sa kanya na handa akong isakripisyo ang mga bagay at tao na talagang mahalaga. Iyan ay isang tanong na tinanong ko sa sarili ko nang hindi mabilang, ngunit hindi ako naglakas loob na bigkasin. Bakit ang aking matalino at sensitibong anak ay hinayaang mahulog ng ganap sa spell ng isang tulad ni Sofia? Sa tingin ko, sinubukan kong punan ng isang bagay. Patuloy niya, dahan-dahang lumabas ang mga salita na parang natutuklasan niya ang katotohanan habang nagsasalita. Pagkatapos umalis ni Papa, palagi kong naramdaman na may sira sa akin, isang bagay na nagpaparamdam sa akin na hindi ako sapat. At si Sofia ay mukhang sobrang perpekto, sobrang kumpleto. Naisip ko na ang pakikisama sa kanya ay sa paanuman ay bubuo rin sa akin. Kumirot ang puso ko, lahat ng mga taon na iyon, lahat ng mga sakripisyo upang protektahan siya mula sa sakit ng pag-iwan. At gayon paman, nakahanap siya ng paraan upang makapasok. Rafael, hindi ka kailanman naging hindi sapat. Kailanman. Alam ko na ngayon, sabi niya. Isang maliit na tunay na ngiti ang lumabas sa kanyang mukha. Kakaiba, salamat kay Sofia. Kung hindi siya pumasok at binaligtad ang aming buhay, baka hindi ko kailanman hinarap ang takot na iyon. Hindi ko kailanman na-realize na ako ay sapat, eksakto kung sino ako. Sa sandaling iyon, habang nagsisimulang bumagsak ang unang mabigat na patak ng ulan, naramdaman ko ang isang uri ng kapayapaan na namayani sa pagitan namin. Isang pag-unawa na minsan, ang pinakamalakas na bagyo ay nagdudulot ng pinakanakakailangan na pagbabago. Para sa akin, ang pagbabago ay dumating ng mas dahan-dahan, ngunit parehong malalim. Pagkatapos ng mga dekada ng pagtukoy ng aking pagkatao, halos eksklusibo sa pamamagitan ng pagiging ina at sakripisyo, sinimulan kong muling tuklasin ang mga bahagi ng sarili ko na matagal nang nakalimutan. Muli akong nagpinta, isang hilig na binitawan ko nang sanggol pa si Rafael dahil sa kakulangan ng oras at mapagkukunan. Nagsimula ako sa maliliit na watercolor, pagkatapos ay lumipat sa mas malalaking canvas, hinahayaan ang mga kulay at hugis na ipahayag ang hindi kayang sabihin ng mga salita. Sa unang pagkakataon na nakita ni Rafael ang isa sa aking mga kumpletong painting, tumayo siya sa pinto ng maliit na espasyo na ginawa kong improvised studio. Malaki ang mga mata. Ma, napakagaling nito. Wala akong ideya na marunong ka palang magpinta ng ganito. Maraming bagay tungkol sa akin na hindi mo alam, sagot ko nang may mapaglarong ngiti. Ito ay totoo. May mga bahagi ni Maria, ang babae. Hindi lang si Maria ang ina na muling lumilitaw pagkatapos ng isang mahabang pagtulog. Sa pag-udyok ni Clara, nagsimula rin akong sumali sa isang support group para sa mga kababaihan na dumaan sa trauma o malalaking pagbabago sa buhay. Sa una, pumupunta ako para lang makinig. Intimidated sa ideya na ibahagi ang aking kwento sa mga estranghero. Ngunit sa paglipas ng panahon, natagpuan ko ang aking boses at ang pinakamahalaga, nakakita ako ng isang komunidad ng mga kababaihan na nakakaintindi kung ano ang ibig sabihin ng masubok hanggang sa limitasyon at manatiling nakatayo. Sa pamamagitan ng grupong iyon, ko nakilala si Teresa, isang psychologist na nag-espesyalista sa pagtulong sa mga tao na muling itayo ang kanilang buhay pagkatapos ng mapang-abusong relasyon. Pagkatapos marinig ang aking kwento, binigyan niya ako ng isang nakakagulat na proposisyon. Maria, naisip mo na ba na gamitin ang iyong karanasan upang tulungan ang ibang tao?
Mayroon kaming mentoring program para sa mga kababaihan na dumadaan sa katulad na sitwasyon at sa tingin ko, magiging extraordinary mentor ka. Ang ideya na ang sakit ko ay maaaring magkaroon ng mas malaking layunin na maaari itong magamit upang tulungan ang ibang tao na makalampas sa sarili nilang mga bagyo ay nagpaalab sa loob ko. Nagsimula akong mag-training kasama si Teresa. Natutunan ang mga kasanayan na kailangan para suportahan ang iba nang hindi ako nalulunod sa emosyon. 6 na buwan pagkatapos ng pagtatapos ng kaso, ibinigay ko ang aking unang formal na talumpati para sa isang maliit na grupo ng mga kababaihan. Nanginginig ang mga kamay ko na halos malaglag ang mga tala ko, ngunit nang magsimula akong magsalita, dumaloy ng natural ang mga salita. Ako si Maria, sinimulan ko. At sa halos buong buhay ko, naniwala ako na ang pagmamahal ay nangangahulugang walang sarili, na ang pagiging malakas ay nangangahulugang tiisin ang lahat ng tahimik. Nandito ako para sabihin sa inyo na nagkamali ako. Ang tunay na lakas ay wala sa kung gaano karaming pagdurusa ang kaya mong tiisin ng tahimik. Ito ay nasa pag-alam kung kailan ka dapat magsalita, kung kailan ka dapat magtatag ng mga boundaries, kung kailan ka dapat magsabing, hindi ito katanggap-tanggap. At minsan, ang tunay na lakas ay nasa paghingi ng tulong kapag kailangan mo ito. Habang nagsasalita ako, na-realize ko na hindi lang ako tumutulong sa mga babaeng iyon. Pinatatatag ko ang mga aral na ako mismo ay natututunan pa rin, na ang aking dignidad ay mahalaga gaya ng sino man. Na ang tunay na pag-ibig ay hindi kailanman humihingi na maging mas maliit ka. Na kahit pagkatapos ng edad na 50, mayroon pa ring oras upang tuklasin ang mga bagong bahagi ng sarili ko. Sinundo ako ni Rafael pagkatapos ng talumpati, naghihintay sa labas ng silid na may dalang bouquet ng sunflowers, ang paborito kong bulaklak. Nang lumabas ako, napapalibutan ng mga babae na gustong makipag-usap pa, ibahagi ang sarili nilang mga kwento. Nakita ko ang pagmamalaki sa kanyang mga mata. Kamusta ang takbo? Tanong niya nang sa wakas ay nagawa kong magpaalam sa grupo. Nakakapagpabago, sagot ko ng tapat. Naramdaman ko ang isang gaan na hindi ko naramdaman sa loob ng maraming taon. Para sa kanila at para sa akin. Pauwi, nag-usap kami tungkol sa kinabukasan. Isang bagay na sa kasagsagan ng krisis sa mga Ramirez ay parang isang luxury na baka hindi na namin kailanman mararanasan. Isinasaalang-alang ni Rafael ang pagbubukas ng sarili niyang law firm, nakatuon sa pagtulong sa mga tao na naging biktima ng financial fraud. Nag-iisip ako na mag-aral ulit, baka kumuha ng counseling course para kumumpleto sa aking mentoring work. Alam mo ba kung ano ang pinaka-hindi ka panipaniwala, ma? Sabi ni Rafael habang humihinto kami sa isang traffic light. 1 taon na ang nakalipas, pareho tayong nag-iisa, nagsasurvive. Ngayon, talagang nabubuhay tayo. Ang kanyang mga salita ay ganap na nakakuha ng pagbabago na naranasan namin. Ang krisis na inaasahang wawasak sa amin ay, sa halip, pinilit kaming lumago sa mga paraan na hindi namin naisip. Nang gabing iyon, nakaupo ako ng mag-isa sa aking maliit na improvised studio, nagsimula akong magpinta ng bago. Hindi ito tungkol sa bagyo na hinarap namin, kundi tungkol sa bukang liwayway na sumunod. Mga maiinit na kulay ng pag-asa at pagbabago na kumakalat sa horizon. Habang dumadaos-dos ang paintbrush sa canvas, nag-reflect ako sa paglalakbay na nagdala sa amin dito. Sa mga malupit na salita na ibinulong ni Sofia sa bisperas ng kasal na hindi natuloy. Simula bukas, isa ka na lamang lumang kasaysayan para sa pamilyang ito. Nagkamali si Sofia, ngunit hindi sa paraan na inakala niya. Hindi ako lumang kasaysayan. Ako ay isang ongoing story na naglalahad pa rin sa mga chapter na walang sinuman, kahit ako, ang makakahula. Isang kinabukasan kung saan hindi lang ako dagdag na pasanin sa buhay ng aking anak, kundi isang babae na muling natutuklasan ang sarili niyang lakas. Kung saan ang ugnayan namin ni Rafael na sinubok hanggang sa limitasyon ay lumabas na hindi lang buo, kundi mas matibay at mas malusog kaysa dati. Isang kinabukasan kung saan ang mga pilat na dala namin ay hindi marka ng kahihiyan, kundi medals ng survival.
At habang naghahalo ang mga kulay sa canvas sa harap ko, naramdaman ko ang isang malalim na pasasalamat para sa bagong bukang liwayway na ito. Hindi lang para sa kung ano ito, kundi para sa presyo na binayaran namin upang makamit ito. Isang presyo na, gaano man kasakit, ay sulit sa bawat sentimo. 1 taon na ang nakalipas mula nang pininturahan ko ang unang bukang liwayway na iyon. Ang canvas ngayon ay may prominenteng lugar sa dingding ng aking sala. Isang pang-araw-araw na paalala kung paano ang kadiliman ay palaging nagbibigay daan sa liwanag. Ang oras, ang master ng banayad na pagbabago, ay ginawa ang kanyang pagpapagaling. Hindi binubura ang mga pilat, kundi ini-integrate sila sa tapestry ng aming buhay. Si Rafael ay umunlad sa mga paraan na pumupuno sa aking puso ng pagmamalaki na sobrang lalim na minsan ay halos hindi ko na maipahayag. Talaga siyang nagbukas ng sarili niyang law firm, maliit, ngunit mabilis na lumalaki, specialized sa pagtulong sa mga biktima ng financial fraud at legal manipulation. Ang trabaho ay pumupuno sa kanya sa paraan na hindi kailanman nagawa ng kanyang dating trabaho. Ang makita siyang ginagamit ang sarili niyang sakit bilang fuel upang tulungan ng iba ay nagpapaalala sa akin araw-araw sa extraordinary na lalaki na naging siya. Iba ang bawat kaso, sabi niya sa akin kamakailan sa isa sa aming hapunan tuwing linggo, ngayon ay isang sagradong tradisyon para sa amin. Ngunit ang pattern ay palaging pareho. Ang mga taong vulnerable ay sinasamantala ng mga taong dapat sanang nagpoprotekta sa kanila. Nakikita kita sa bawat kliyente at naaalala ko kung bakit ko pinili ang landas na ito. Tungkol naman sa akin, ang sarili kong paglalakbay ay patuloy na naglalahad sa mga nakakagulat na direksyon. Ang mentoring work ay lumawak. Nagsimula akong magbigay ng regular na talumpati sa mga community center, women's shelter, at kahit sa ilang lokal na unibersidad. Ang aking mensahe ay nag-evolve na lampas sa sarili kong kwento upang matugunan ang mas malawak na issue. Ang power dynamics sa mga relasyon, ang mga signs ng emotional manipulation, ang kahalagahan ng pagpapanatili ng iyong pagkatao kahit sa pinakamalapit na relasyon. At oo, natapos ko ang counseling course. Sa edad na 53, muli akong naging estudyante, nakaupo sa tabi ng mga 20-something, sinisipsip ang kaalaman ng may pagkauhaw na ang life experience lang ang talagang makakapagpagising. Sa una, naramdaman kong out of place ako, halos nahihiya na nagre-restart ng huli na. Ngunit di nagtagal, natuklasan ko na ang aking natatanging pananaw ay pinahahalagahan ng parehong mga propesor at mas batang kasamahan. Naranasan mo ang pinag-aaralan pa lang namin, sabi sa akin ng isang 22 taong gulang na kasamahan pagkatapos kong ibahagi ang kaunti sa aking karanasan sa isang class discussion. Nagbibigay iyan ng ganap na ibang dimensyon sa pag-aaral. Ang pagpinta ay nanatili rin sa aking buhay, isang pribadong sanctuary para sa mga araw na hindi sapat ang mga salita. Ang maliit kong improvised studio ay lumawak upang sakupin ang extra room na dati ay nagtatago lang ng mga alaala at maalikabok na kahon. Ang mga dingding ngayon ay isang kaleidoscope ng mga kulay at damdamin na nakuha sa canvas. Ang ilang gawa ay madilim, nag-e-explore sa mas madidilim na sulok ng aking paglalakbay. Ang iba ay sumasabog sa liwanag at posibilidad. 6 na buwan na ang nakalipas, sa ikinagulat ko, isang maliit na lokal na gallery ang nag-alok na i-exhibit ang ilan sa aking mga gawa sa isang collective show tungkol sa sining at pagpapagaling. Ang gabi ng pagbubukas ay surreal. Makita ang mga estranghero na nakatayo sa harap ng aking mga painting, hinahanap ang sarili nilang kahulugan sa mga kulay at hugis na ibinuhos ko mula sa aking kaluluwa. Si Rafael ay nasa tabi ko sa buong pagbubukas, isang palagiang at sumusuportang presensya. Sa isang sandali, na-realize ko na tahimik siya sa loob ng ilang minuto, pinapanood ang isang partikular na painting. Isang ginawa ko noong pinakamadilim na araw ng aming legal na kaso. Mga tone ng malalim na asul at violet na may tanging napakaliit na gintong liwanag sa malayong horizon. Ganun ang pakiramdam, hindi ba?
Tanong niya ng marahan, hindi inaalis ang tingin sa canvas. Na parang nalulunod tayo nang may tanging isang piraso lang ng pag-asa na kapitan.